So, good day everyone and welcome po dito sa ating Pinoy Rising Entrepreneur. This is your admin, Miss May, that is happy and glad to serve you. So, our topic today is about how do you manage your level of stress. Kasi naman, as an OFW, kagaya ko, kagaya mo, alam ko na sa bawat araw, isa ito sa pinagdadaanan ng maraming Pilipino. Especially kung ikaw, ang profession mo is isang domestic helper. Kasi ikaw talaga yung mag-a-adjust sa lahat-lahat sa loob ka ng bahay. You are a stranger to them and they themselves is a stranger to you. So, hindi kayo magkakakilala talaga. And then, magsasama kayo sa isang bahay, parang PBB. Okay? Magsasama sa isang bahay, then you are the one to adjust. Kasi nga, tayo yung employee. So, how do you manage your stress? Lalo na kapag nagagalit yung amo mo, lalo na kapag minsan sinisigawan ka, or lalo na kapag yung alaga mo makulit, or minsan may mga bagay na hindi kayo pagkakaintindihan, or hindi mo naintindihan yung mga rules or yung mga procedures na binibigay sa'yo ng amo mo. And not only that, minsan nagkakaroon tayo ng family problem way back home. Minsan walang nakungumusta sa atin, mag-isa tayo. So, feeling natin mag-isa tayo. So, yun yung minsan lumalabas yun na parang nagsa-self-pity tayo. Kaya maraming mga nagpo-post sa Facebook na, oh, mangumusta lang yan kapag may kailangan, blah, blah, blah. Yung mga ganun na feelings. Yun yung feelings, which is hindi naman yun questionable talaga dahil minsan mararamdaman mo talaga yon. Lalo na kung wala talaga namang parang feeling mo walang nagkikare sa'yo. But then, ang pinaka-importante sa lahat, how do you cope up with those struggles? How do you develop a mind that can able to help you to manage your stress level? Kasi pag hindi mo yan naagapan, it can lead to more higher level of stress at mahuhulog yun sa depression. Kaya nga maraming mga tao na pag hindi na nila na-cope up or hindi na nila nakayanan yung stress level nila, nagkakaroon sila ng anxieties, nagkaroon sila ng depression, and then afterward, they take or commit suicide. So, yun yung mga iniiwasan natin, especially sa mga baguhan. May these videos and this information can able to help you. Para sa ganon, is alam nyo kung paano ba ito i-manage. So, isang sikreto ko bilang isang 8 years OFW dito sa Hong Kong, ay ang pagbabasa ng libro. So, alam ko na ang iba sa atin, alam ko na andyan naman yung mga friends, nandyan naman yung pwede kayong magkita every Sunday, and then yung family nyo. But then how about naman? Kasi yung mga friends din naman natin dito, alam ko may mga problem din yan, may mga issues din yan araw-araw. So, pag sila yung lagi nating sinasabihan, syempre sila mapupuno din, ma-overload sila ng problema, di ba? Parang drum yan. Nilalagay mo doon lahat yung tubig. So, pag napuno din siya, maaaring siya din ma-overload dahil sa too much na stress na, tapos nandyan pa na sa kanila natin sinasabi. Then how about our family way back home? Maaaring sila is busy din naman. Kagaya ko, my mom, lagi din siyang busy kasi may trabaho din siya. So, yung mga kapatid ko may mga trabaho din. So, paano? Anong gagawin natin? Hindi naman pwede na magtrabaho or whatsoever. So, ano yung ibang mga ways or mga management na ginagawa ko? So, libro. So, isa itong libro na binasa ko is about, hindi to. Ito, yung Master Your Emotions. Yan, napakahalaga yan, napakaganda yan para sa ating mga OFW. Alam ko na napaka-boring magbasa ng libro, but ang libro is para din siyang gulay. Alam ko, karamihan sa atin, parang kung vegetarian ka, kung nature mo is vegetarian, is alam ko madali lang sa'yo na kumain ng gulay. Pero kung medyo carnivorous ka or omnivorous ka gaya ko, mahirapan ka din minsan. So, parang
pagkain lang din yan ng gulay. Kung araw-araw broccoli, hindi ka ba mapapagod na puro broccoli yung kakainin mo araw-araw? But then, the good thing about broccoli, it can help your body to become healthy and stronger. And then it will help your brain, and then alam mo yon, yung sa cells natin, napakaganda ng broccoli and the other vegetables sa ating body. So in the same way, ganito rin ang libro. Which is, kung titignan mo, napaka-boring, ano bang maitulong yan sa atin. Titignan mo yung mga, binasa mo pa lang yung alphabet ABC, napagod na yung mata mo. But then I tell you, this is more excited, lalo na kapag sinimulan mo. Sa una, parang siyang boring talaga. But when you do it, time to time, before bed, or pag may free time ka, darating yung point na hanap-hanapin mo, gustong-gusto mong magbasa. And then, why I share this is because baka ngayon gusto mo lang ng parang, sige nga, subukan ko nga kung talaga makakatulong sa stress, management ko. Baka darating yung time na hindi lang yun yung magagawa niya sa'yo, kundi yung mindset mo. Binabago niya yung mindset mo. So, ano ba yung pagkakaiba niya sa gadget? Sa gadget kasi, walang focus sa gadget. Alam mo kung bakit. Pag scroll mo nito, pag scroll mo nun, scroll ka na naman doon, scroll ka na naman dito. So, alin ba doon talaga? Yung talagang may pumasok sa utak mo at yun talagang makakatulong sa'yo in the future. Yun yung question. So, dito sa libro, it will help you. It will help you to have the focus. And then, magsisink in talaga yan dito sa magsisink in talaga yan dito sa ating utak. And then, it will goes on in our heart. And then, ito is master your emotion. Especially ngayon sabi ko, baka minsan nagagalit yung mga amo natin sa atin. So, how we cope it up? May mga arguments tayo sa mga family members natin, how we cope up? Kasi yun ang pinakamahalaga. How you deal it. Paano ba yung reaction mo, yung behavior mo towards someone, tumatalsik na yung laway sa'yo, ano ba yung reaction mo doon? Kasi yun ang pinakamahalaga, galit na siya sa'yo, talsik na yung laway sa'yo sa galit niya. Ano yung reaction mo? Magtalsik ka din ba ng laway sa kanya o kunin mo isang pitchal, isabog mo sa kanya para malamigan? Is that the way how you do it? But if you have the right mindset and you know how to master your emotion, it will really help you to minimize yung fire. Kasi galit yan parang apoy. Yung galit parang apoy yan. So, to kill the fire, you have to remove one substance. Ano yon? Kill the oxygen. Hindi. You have to slow down your emotion. Para sa ganon, baka pati siya mag-slow din yung emotions niya na super high level. Okay? And then another thing is the mindset by Miss Carol. So ito napakaganda rin ito. Very practical in our living. Practical sa ating mga trabaho. So, itong mga books na to, itong isa hindi ko pa siya nabasa. So, but this is On Speaking Well by Miss Peggy. So, I'm about to read sooner or later. And this one, ang pinakamahalaga sa lahat is the Bible, the Word of God. Okay? So, ang sabi nga sa salita niya na, your word I have hidden in my heart. Ulitin ko, your word is hidden in my heart that I might not sin against you. Yan yung sabi niya dun sa salita niya. And sabi nga niya sa salita niya na His word is being preserved talaga. Until this, just imagine maraming tao ang gustong manira or sirain itong salita niya, but until now it prevails, and until now, and all the prophecies from the beginning and up to this moment is being fulfilled. Hindi natin yung maitatatu. And even in the scientific evidence, they have shown it that the Bible is real indeed. So make it as a habit to read everything. Whatever you read from this book, this must be the very standard. Whatever you read from other literature, this must be the very standards of everything from principles, morals, and good and goodness, and anything about finance. Everything andito nasa salita ng Diyos, and you have to dig in and read it. You have to read it.
So, yun. Hope this short video ba to? 10 minutes. Okay, hope this video will help you and develop to you a new mindset, lalo na sa ating mga Pilipino. And then, kung nagustuhan nyo tong video na to, pakilike po ito and then follow our page para pa sa susunod na mga video. And yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. God bless.